beses po ba kayo nag-deliver sa Comelec at kanino po i-deliver? Saan? Saan Comelec? Bali si chairman ng Comelec. Sino po? Chairman Garcia. ng Comelec po, Garcia. Ilang maleta, tsaka kailan to? Before the election ba to? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. Comelec Chairman George Garcia tumanggap umano ng 4 na maleta ayon pa sa ex-marine. Umani ng matinding diskusyon sa publiko nang inintalye ng isa sa mga dating sundalo na kabilang sa tinaguriang Brave 18 ang umano'y paglipat ng mga maleta na may lamang milyon-milyong pera na kaugnay umano sa 2025 midterm elections. Sa panayam ng programang Banateros, ibinahagi ni Bene Bulantate, isa sa mga dating sundalo na nagkaroon umano ng mga pagkakataon na naglipat ng maleta kasunod ng meeting na kinasasangkutan umano ni Commission on Election Comelec Chairman George Garcia. Ayon kay Bulantate, hindi raw nila direktang inabot ang maleta kay Garcia, ngunit nagkaroon umano ng meeting sa Medas Hotel kung saan nailipat umano ang mga ito sa sasakyan matapos ang pagpupulong. Ibinahagi rin niya na nangyari umano ito bago at matapos ang halalan kung saan sa kabuuang 4 na maleta ang umano'y nailipat. Nang tanungin kung magkano umano ang laman ng bawat maleta ay nasa 35 to 40 million umano ang bawat isa. Matatanda ang unang humarap sa publiko ang grupo ng 18 dating sundalo noong Pebrero 24 sa isang press conference sa Club Filipino sa Green Hills. Kinumpirma nila roon ang naunang pahayag ni retired Marine Sergeant Orly Gutesa na nagsiwala tungkol sa umano'y malita scheme. Si Gutesa din ang naging testigo na ipinresenta ni Senador Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025 kung saan unang nailahad ang umano'y pagdala ng mali-malitang pera sa iba't ibang politiko. Media personalities, nasabi nyo kanina na merong nag-aatid kayo ng pera, especially si Sir. Sa mga government officials, o pwede ba natin sabihin kung kanino kayo madalas na mag-deliver? At kung ito ay tuwing meeting lang ba o regular? Yan. Nakaschedule ba? O ito, sa araw na to, magdi-deliver tayo kay... Linggo-linggo. Oh, Ibig sabihin, linggo-linggo. Linggo-linggo. Magdi-deliver tayo kay Junel. Magdi-deliver tayo... So, ano ba ang format ninyo? Government official, ha? O pag inutusan lang kayo, doon lang kayo nagdi-deliver? Ayan. Sige nga po, meron pong gusto Kahit sumagot. sino po. Simula nang umupo si boss ng chairman ng APRO, yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So sa Portito, umpisa niyan 2022, September, sa Portito hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating speaker. Speaker Romualdez. Meron pa pong iba? Na Yung regular, personalidad? doon muna tayo sa regular. At saka yung madalas nyong pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular yan? ba to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. Opo. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din, gaano kadalas ang pag-deliver doon? At Kailan ilang nagsimula? beses? At kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, dun sa kay speaker, siya na po Okay. partida ni BBM. Yung sa Ilocos, Meron din dyan yung may participation yung ibang tropa. Pero wala po dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. yung nag-deliver, may picture kay Sandro?
Opo. Kay, Na dinanggap niya yung pera? Ay, yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Okay. kay ano po, kay Speaker Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung ano niya, Mayordoma po. Sa 42. O wala, may picture yung yung mga EA po. Minsan mag-picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang. Ano po, nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag mag-deliver. Okay. Tundutan ko na rin yan. Sa dami-dami ng diniliberan nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo? Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo? Sa townhouse naman, marami pong politiko diyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na po yung dala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung mga dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino tong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko, 2 beses si Senator, si Kong De Lima po. 2 beses ko siya nakita. Oo. Yung iba po. May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Ba ata siya congressman? No. Hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood nyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sige, sir, yung mic. Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Mukha nga inis si sir. Oo. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Ayun. magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay dito? Wala, sir, magano kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang time sir, nung ako yung dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area, sa Baclaran, sa building. Sa opisina yata dyan, sir, sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun, sir eh. May elevator paakyat. So, pag dating nila, ginaid ko. Tapos, bumaba na sila ni boss. Umakyat sa elevator. Tapos, yung ibang tropa, bumaba din. Dadala rin ibang malita. Ako, yung 2 malita mismo, dadala ko. Tapos, tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung 2 malita Sandali, ko. sino itong boss? Si Saldico? Ba? Sino yung boss? Si Boss Saldico po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya paakyat. Tapos yung malita kasabay rin po. So, sino tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap. Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun.
So, pero Okay. Building ni ano? ito pong building na to kay ano talaga, confirmed kay Senator Soto. Opo, kasi may, nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko na alam, sir. Hindi kasi ang Ginagawa niyang Itbulaga eh. Pero di ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng 2 maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko, sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yon. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung ano, alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. So, yari tayo dyan. Ha? So, sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba, meron daw ng galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Zaldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung sa galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, saan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Medium Hindi, paano mo nasabi yun na Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saltico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Nagpasama po si Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up, yung mga 2 sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Zaldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa si... partisipasyon ko, sir, 1 beses lang ako naka-concert. Ano ba sa iba na... Actually, sir, 2 kami noon punta doon sa sa baba ng Shangri-La sa lower level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... Pero 1 beses lang to. Sa akin, sir, 1 beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun na Isang lang beses yung lang. 1 beses. So after nyo matid, alis na kayo. Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Zaldico yung kalahati, tapos, ito, dalhin nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako, sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. Okay. At saka, isa pa, sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman,
Dalawang beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. Dalawa po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si top taber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna banggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung EA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda ang naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo, magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun, sir, yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Opo. Ano kalaki yung paper bag? Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal sa paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa Yung paper bag. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na pumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption nun sa loob ng armed forces po nun. Kaya naniwala kami sa kanya nun. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa
ng ganyan. Eh, ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumideny kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, kasi. ano po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Eh, samantala yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Yun. Oh, grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Ay, si Seth, ano? di ba? May nasabit na nagsalita na ba? Sige. May dagdag ko pa rin po, sir, doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Maleta rin po yan. Opo, sir. Mali-malita po. Siguro, kwan talaga po yun. Marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado. Pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kong Romualdez. Pero hindi na namin alam, sir, kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So, ibig sabihin pala, mga boss, ano lang, yung hanggang doon may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos Opo, hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Okay. Balikan lang po natin yung regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte kasi ito po ay bali-balita na may mga congressman na nakatanggap ng pera galing kay Romualdez or galing kay Saldico para i-impeach si VP Sara Duterte kapalit ng perma. May ano po ba kayo doon? May experience po kayo doon? Kahit sino po, pwede mong salita. Yung sa gano'n naman, sir, hindi, alam, kami nang nagdi-deliver, nagdadala ng pera, pero yung nagdi-distribute, hindi na namin alam kung para kanino yan, sir. So, sa madaling salita, parang hindi nyo naman alam kung para saan yun. Kasi confidential yung ginagawa nila yan sa mga ganyan eh. Si Mark at Paul na yan ang may alam ko dyan. Meron ba kayong napag-deliver ang cabinet secretary? O yung mga secretary ng mga department ng gobyerno? USEC? And, mga secretary or USEC? USEC, secretary. Aside from mga congressman? Meron po, sir. Sino? Si Yusik Bunuan po, sir. Si Secretary Bunuan? Yes, sir. Ng DPWH? Yes, sir. Yung umalis na, yung matanda? Yes, sir. Anong kaalaman mo doon? Bali ako po, sir, ay driver noon. Ang kasama ko po doon ay si Boss Mark Tiksay. Tsaka si Brian Lasaga. Ako po yung driver, bali si Brian Lasaga po yung yung security. So dahil driver, ano po yung namin, pag nagbababa kami ng malita, tumutulong na rin po ako. Yung ganyan. Yan, pag sakay po na, kasi ako po yung driver, hindi ko pa alam isisend sa akin yung location. Yan, yung location ng EA. Yan, ako na bahala mag-mapping, papunta rin sa bahay. Sa bahay to ni Bunuan? Bahay ni Yusik Bunuan. Pag sakay po namin, tatanungin po namin yan, si Boss Mark, kaninong bahay ba? Kay Yusik Bunuan yan, huwag kamingay. Kay Secretary Bunuan? Yes, sir. Binigyan pa nga kami siya ng tagta 3,000 eh. Galante, Ano ba yung diniliver nyo? Paper bag, maleta? Paper bag o maleta? Malita po, sir. 8 malita po. Ha? 8 malita. 8 maleta, tas 3,000 binigay? At least meron. Yung iba, walang binibigay eh. Iba ba? At least meron. Sino ba pinakagalante na Para daw po sa amin, sir. Ha? Para daw po sa amin.
For the boys po baga. For the boys. Sino pang may experience ng galante sa kanila? Sino ang galanting pinag-deliveran ninyo? Ang nakatanggap pa ng I mean, aminin natin, 'di ba? Meron namang ganyan for the boys, tip, 'di ba? Kung baga, sir, para lang po yun sa amin na nag-deliver. Oo. Yun. At least honest si sir, 'di ba? Yes. Eto, sa Comelec, nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo. Ilang beses po ba kayo nag-deliver sa Comelec at kanino po i-deliver? Saan? Saan Comelec? Bali si chairman ng Comelec. Sino po? Chairman ng Comelec po, Garcia. Hindi man namin dineliver talaga sa kanya. Nakipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. Tapos yung dala na malita, 2 beses kasi siya meeting. Bali, yung EA na po yung nag-transfer doon sa sasakyan, parang dinikit nilang sa parking. 2 beses po yun na nangyari. Ilang maleta, tsaka kailan to? Before the election ba to? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. 4 na maleta yung down payment. Tapos yung kabuuang bayad, 4 ulit. Parang gano'n. Tigda-2 po. Dalawa. Medium size. Medium size. Sir, magkano sa tingin niyo yung isang medium size na laman? Parang 35 to 40 M. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta, pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun. O pag, babalik para lagyan ulit. Di, sa kanila na po yun. Sa kanila po. Sige. Na-curious ako dun sa Rimowa kasi ang mahal nun eh. Original po ba na Rimowa yun? O galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga Class A na tinatawag, na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos yung Ang mahalaga, Divisoria po. maihatid no? 999, baka buy one, take one pa yun. No? So, linawin natin, 2 nung una, na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin 35 plus 35, 70, plus pagkatapos 35, 70. So, 140 ang total. Ito, how about delivery kay Secretary Anyo at saka Secretary Pangandaman at Secretary Tio Laurel? Meron po ba kayong kaalaman dyan sa mga sekretary na to? Townhouse na yan, sir. Ha? Townhouse po. Sa townhouse, pumupunta sila. Yes po. Kamiting nila si boss tapos si speaker. Hindi, pero ka-meeting lang o nag-abot kayo o nagdala kayo ng maleta doon sa sasakyan nila? Hindi, kasi mula doon sa may Horizon, sir, may dala na kami ng paper bag. Yung paper bag, pinapasok namin doon sa Unit 8. Tapos doon din sila nag-meeting. Pagtapos meeting po, paglabas nila, dala na nila yung paper bag. Hindi, pero nakita niyo yung mga sekretary na binanggit ko? Opo, andun sa So kilala ninyo? Opo, sir. Paano ba maging sekretary? Hindi ko alam eh. Parang turo lang eh. O ikaw na. Pumapaldo pala dyan, no? Oo. Alam mo, dapat yung kanta sa kanila yung yung gaano kadalas ang minsan. Parang yan lagi ang Napag-aalata naman edad mo, Butch. Ayun, so... Sa Quadcom. Ayan, sa Quadcom, meron bang nakapag-deliver sa inyo? Yung nakapag-deliver sa House, yung mismo sa Kamara, sa Congress. Sa amin, sir, sa team ni boss, halos naman na alam naman na may dala kaming pera, paper bag. So tuwing pumapasok kayo, di ba siyempre pumapasok pa si Zaldico at that time. Chairperson pa siya ng APRO, di ba? Apo. So may bit-bit kayo. Galing sa Horizon Homes po, ikakarga niya sa sasakyan. Dala-dala na po sa Congress. Tapos iakyat namin doon, yung EA na po yung mag-distribute. Ano to? Maleta o paper bag? Yan po. Paper bag. So, pinapasok nyo. Saan nyo pinapasok sa Congress? Pagka inaakyat doon sa opisina ni boss. Hindi, saan kayo dumadaan? Kasi marami daanan yun eh. Helipad. Sa helipad, sir. Sa helipad. Yes, sir. Doon Tapos may CCTV doon.
Meron, sir. Kasi ito yung VIP, di ba? Yung helipad. Ang dumadaan lang dyan si speaker eh. At saka yung mga friends niya. Yes, sir. Di ba? Tapos Pero- diretso yun. So, Pero minsan din, sir, doon sa kabila sa 325, kasi dalawa yung opisina ni boss eh. Sa 325 din po. gaano kadalas yan? Anong quadcom po? Pag may every na mag-meeting, meron pa kaming dadala. So pag may hearing, may bit-bit kayo. Opo. Hindi nyo lang alam kung saan na napupunta. Pagka labas ba ninyo, bit-bit nyo pa rin yun? Hindi na po. Alam ko sa mga member po ng quadcom po ibibigay. Teka muna, tanungin natin to Quadcom, no? Kasi gusto natin to eh. Para ba, mainit ka sa Quadcom. Hindi naman. Hindi, tuwing may meeting ang Quadcom o may hearing, ilang maleta, lahat ba sila o panggrupo yung ibinibigay ninyo? Maleta ba? Folder? Paper bag po, individual naman pagbigay sa kanila. Yung iba na hindi na hindi na bibigyan sa townhouse na po. So yung pinapasok ninyong paper bag, 4 million ba o mga 2 million lang? Ano po yung laman minimum po 5 to 10 M po. Magkano? 5 to 10 M. Ang isang envelope. Hindi, isang paper bag. Isang paper bag. Yung expendable envelope, bali 2 M lang yung laman po nun. Gaano kadami yun? Yung paper bag? Marami naman po. Marami. Kaya pala sipag nila hearing. Pwede araw-araw ang hearing. Umapaldo pala. Oo nga eh. Ito. How about Senador Escudero, Ligarda, Erwin Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Sa Batangas? Sa Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ano to, senador siya o congresswoman pa noong time na to? 2024 po yun, sir. 2024. Senador na. Senador na. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung 2 malita. Ilang beses po yun? Gaano kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Andali, 2 maleta? Yes, sir. Medium yan, sir. Medium, sir. Medium? Sabihin na natin, medium. Medium 35, to, large. 35, 70. Medium po, sir. 70. 999. Bakit hindi, ito, nagtataka lang ako, bakit laging medium, hindi large? Mabigat. Mga 3 tao, sir, kung alanganin ka magbuhat. Di ako, kaya ko yun. Ako. Bigyan mo nga. Kakayanin mo. Medyo lang. Tapos, doon po kay Senator Escudero, kasama din po namin si Boss Saldi noon. December po yun, sir, 2024. Doon sa bahay niya sa New Manila. 4 na malita rin po, sir.